Kamusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz at inilaan ko ang aking buong karera sa kalusugan ng kababaihan, lalo na para sa ating mga tumatahak sa mga huling yugto ng ating buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging espesyalista ako sa pagtulong sa mga kababaihang nasa edad 60-70 at higit pa na maibalik ang kanilang sigla at kagalingan. Ngayon, nais kong ibahagi ang ilang mahahalagang kaalaman. Ituring ninyo itong mga aral sa buhay mula sa ating mga taon ng karunungan na nakatuon sa mga aspeto ng buhay tulad ng intimacy o pagiging malapit sa isa't isa na madalas ay hindi nauunawaan habang tayo ay nagkakaedad. Ito ang mga uri ng katotohanan na sana'y mas maagang nalaman ng maraming kababaihan. Paano kung ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa buong buhay mo ang mismong dahilan na maaring humantong sa pagkawala nito sa iyong mga ginintuang taon? Isaalang-alang natin si Elena. Sa edad na 72, isang masiglang retiradong ginang kamakailan lamang na biyuda at may nakilalang isang espesyal na tao. Nang sinubukan niyang maging intimate, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi tumugon ang kanyang katawan gaya ng inaasahan niya. Ito ay masakit. Nagpanik siya, umatras ang lalaki at hindi na muling sinubukan ni Elena. Hindi dahil kulang siya sa pagnanasa, kundi dahil pakiramdam niya'y sira na siya. Karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang kanilang sex life ay natural na kumukupas habang nagkakaedad. Ngunit hindi iyan ang buong kwento. Ang madalas na pumipigil sa kanila ay mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila. Ibabahagi ko ang 5 mahahalagang sikreto tungkol sa intimacy na madalas na sanay mas maagang natutunan ng mga nakatatandang kababaihan at tatalakayin natin ang tunay na halaga ng hindi pagkaalam sa mga ito. Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng tapat at nakapagbabagong buhay na payo sa kalusugan, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na mensahe na idinisenyo para sa mga babaeng tulad ninyo. Kung kayo ay nakaka-relate dito, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi naman i-type ang 0. Taos puso kong nais na mapabuti pa ang aking serbisyo para sa inyo. Magsimula tayo sa unang katotohanan, isa na tahimik, na sumisira sa mas maraming puso at kumpiyansa, kaysa sa iba pa ang alamat na ang intimacy pagkatapos ng edad 60 ay dapat pa ring maging spontaneous. Unang sikreto, hindi ka na maaaring umasa sa spontaneity. At hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Noong mas bata ka, ang intimacy ay madalas na nangyayari kahit saan anumang oras nang hindi gaanong pinag-iisipan. Ang iyong pagnanasa ay tugma sa kahandaan ng iyong katawan at lahat ay gumagana. Mayroong isang tiyak na kagaanan sa pagiging handa anumang oras nang hindi na kailangang mag-usap, magplano o maghanda. Para sa karamihan ng mga kababaihan, ang spontaneity na yon ay bahagi ng nagpapasaya sa intimacy. Ngunit narito ang katotohanan, pagkatapos ng edad 60 nagbabago ang mga patakaran. Ang pagkapit sa paniniwala na ang iyong katawan ay dapat pa ring tumugon sa tuwing darating ang pagkakataon ay hindi lamang hindi makatotohanan, ito ay mapanganib. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses, mga babaeng pumapasok sa aking opisina, wasak ang emosyon at sikolohiya dahil sa isang masakit na intimate na sandali. Sinubukan nila hindi sumunod ang kanilang katawan at sa halip na umunawa, sinisi nila ang kanilang sarili pakiramdam ay hindi sapat na hihiya at kinakahiya. Ang ilan ay umiwas na sa sex pagkatapos noon. Ang iba ay nagkunwaring hindi ito nangyari at tahimik na nagdusa. Karamihan ay hindi kailanman humingi ng tulong. Naalala ko si Gloria, 69, malusog, aktibo at nagsisimulang makipag-date muli pagkatapos ng maraming taon na mag-isa. Maayos ang takbo ng mga bagay hanggang sa isang gabi ang intimacy ay naging pisikal.
Hindi siya nakapaghanda iniisip na ito ay magiging natural. Nang ito ay hindi komportable at masakit pa, nagpanik siya gumawa ng dahilan at hindi na muling tinawagan ang lalaki, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamalasakit, kundi dahil sa kahihiyan. Pakiramdam ko na wala ang isang bahagi ng aking pagkababae noong gabing iyon, sabi niya sa akin. Ito ang presyo na binabayaran ng maraming nakatatandang kababaihan dahil sa maling pag-unawa sa katotohanan ng pagtanda at intimacy. Ito ay hindi lamang isang nakakadismayang gabi. Ito ay isang dagok sa pagkakakilanlan, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Para sa ilan ito ang simula ng pag-iisa. Hihinto sila sa pagsubok lalayo sa mga partner at mawawalan ng koneksyon, kapwa pisikal at emosyonal. Habang lumalaki ang emosyonal na distansya, gayon din ang kalungkutan, sama ng loob, at ang paniniwala na ang kanilang pinakamahusay na mga taon ay lumipas na. Ngunit pakinggan ninyo ito, ang pagkawala ng spontaneity ay hindi nangangahulugang pagkawala ng intimacy. Ang gumana noong ika-30 ay batay sa biyolohiya. Ang gumagana sa edad na 60, 70 o 80 ay dapat itayo sa intensyon, komunikasyon at paghahanda. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan, maturity. At madalas, lumilikha ito ng mas malalim, mas makabuluhang koneksyon. Ang pagpaplano para sa intimacy ay hindi pumapatay sa mahika. Pinoprotektahan nito ito. Sinasabi nito sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong puso na mahalaga ito. Nagbibigay ito ng oras upang gumamit ng mga lubricant moisturizer o kahit na mga iniresetang gamot, bawasan ng stress at lumikha ng tamang emosyonal na kapaligiran. Higit sa lahat, inaalis nito ang presyon. Kapag huminto ka sa pag-asa na ang iyong katawan ay tutugon on demand, tulad ng dati, makakahanap ka ng kapayapaan at kasiyahan sa proseso, hindi lamang sa performance. Ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay may malubhang panganib higit pa sa emosyonal na pagkadismaya. Maaaring magdusa ang mga kababaihan mula sa talamak na sakit, UTI, o mga issue sa pelvic floor sa pamamagitan ng pagsubok na pilitin ang sarili sa kabila ng discomfort ng walang paghahanda. Ang intimacy, tulad ng anumang pisikal na aktibidad, ay nangangailangan ng respeto. Ang pagtrato sa sex, pagkatapos ng edad 60 tulad ng sex, noong iyong kabataan, ay pagsusugal na hindi lang ego ninyo ang taya, maaaring kalusugan ninyo. Nakapagpayo ako sa mga kababaihan na nagkaroon ng malalim na takot sa paghipo dahil masyado silang mapagmataas para aminin na kailangan nilang magdahan-dahan at gumamit ng lubricant. Napakarami ang nagbabayad ng isang terribleng presyo dahil walang nagbabala sa kanila na binabago ng pagtanda ang laro at kailangan mo itong laruin ng iba. Ang magandang balita, kapag naunawaan mo na ang intimacy sa huling yugto ng buhay, ay nangangailangan ng ibang diskarte, nagbabago ang mga bagay, lumalalim ang komunikasyon, nababawasan ang pagkabalisa, bumabalik ang kasiyahan, at higit sa lahat, binabawi mo ang iyong papel, hindi bilang babae noong ika-30 ka, kundi bilang mas matalino, mas matatag na babae ka ngayon. Kung pakiramdam mo ay disconnected bigo o nahihiya alamin, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula kung handa kang bitawan ang mga makalumang inaasahan at yakapin ang isang mas matalino, mas ligtas, at mas makapangyarihang diskarte. Ikalawang sikreto. Ang iyong pagnanasa ay isang bintana sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ngayon dadalhin tayo nito sa isang bagay na mas kagyat. Habang karamihan sa mga kababaihan ay nakatuon sa mga pisikal na pagbabago sa silid tulugan, madalas nilang binabaliwala kung ano ang maaaring senyales ng kakulangan ng pagnanasa tungkol sa kanilang kalusugan. Ang hindi pagpansin sa senyales na yon ay maaaring magkahalaga sa iyo ng lahat. Hayaan ninyong maging prangka ako kung ikaw ay higit sa siksik at napansin mo ang isang malaking pagbaba sa iyong libido o enerhiya. Para sa intimacy, dapat kang mag-alala. Hindi lamang para sa iyong sex life,
kundi para sa kung ano ang maaring ibig sabihin nito para sa iyong puso, iyong mga hormone at iyong buong sistema. Maraming kababaihan ang tinitingnan ang mababang libido bilang isang normal na bahagi lamang ng pagtanda, isang abala o isang bagay na dapat baliwalain. Hindi nila alam na ang pagnanasa ng isang babae ay isang komplikadong cardiovascular, hormonal at neurological na kaganapan, isang sensitibong tagapagpahiwatig ng pangkalahatang sigla. Kapag humina ang siglang iyon, madalas may mas malalim na problema. Naaalala ko si Diane, 67, may asawa aktibo. Pumunta siya sa akin para sa problema sa kwarto. Dahil lang siguro sa edad, di ba, Dok? Tawa niya, ngunit nagpatakbo ako ng mga pagsusuri. Mayroon akong naramdamang mali. Nag-order ako ng isang buong cardiac at metabolic workup. 3 linggo pagkatapos, ginagamot na si Diane para sa malubhang hypertension at hindi na diagnose na type 2 diabetes, isang kombinasyon na naglagay sa kanya sa mataas na panganib para sa atake sa puso. Tumawag siya mula sa bahay pagkatapos magsimula ng paggamot. Pumunta ako sa inyo na iniisip na mayroon akong problema sa sex. Lumalabas na meron pala akong parang time bomb sa aking katawan. Pagkatapos ng menopause, ang panganib ng isang babae para sa sakit sa puso ay tumataas ng husto upang katumbas ng sa isang lalaki. Ang mga sintomas ay madalas na banayad, pagkapagod, hirap sa paghinga at pagbaba ng libido. Kung ang dugo ay hindi makadaloy ng maayos sa iyong puso at utak, tiyak na hindi nito susuportahan ang enerhiya at tugon na kailangan para sa intimacy. Ang pagbaba ng pagnanasa ay madalas na isa sa mga pinakaunang senyales ng cardiovascular disease, mga problema sa thyroid o diabetes. Ito ang tahimik na pakiusap ng iyong katawan para sa tulong. Ang pagwawalang bahala sa senyales na ito ay maaaring nakamamatay. Binabaliwala ito ng mga kababaihan, sinisisi ang stress o edad, habang posibleng naglalakad na may mapanganib na mataas na presyon ng dugo, baradong mga ugat, o hindi ginagamot na mga issue sa metabolic. Hindi nila ito napapansin hanggang sa magkaroon ng stroke, atake sa puso o permanenteng pinsala. Ang emosyonal na epekto ay nakdevastate din. Ang pagkawala ng pagnanasa ay maaring unti-unting sumira sa kumpiyansa at self-image. Maaring lumayo ang mga kababaihan sa mga partner, huminto sa paghahanap ng intimacy dahil sa takot na hindi makatugon at pakiramdam ay invisible. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Mayroon kang mas maraming kontrol kaysa sa inaakala mo. Ang pagtrato sa iyong humihinang libido bilang isang senyales, hindi isang kahihiyan, ay makakatulong na maagapan ang mga problema. Ang paggawa ng makapangyarihang mga pagbabago ay maaaring mapabuti hindi lamang ang iyong sex life, kundi pati na rin ang pagpapahaba ng iyong buhay. Ang kakulangan ng pagnanasa ay maaring bulong ng iyong katawan na kailangan ko ng tulong. Ang trahedya ay kapag naghihintay ang mga kababaihan hanggang ang bulong na yon ay maging isang sigaw. Kaya hinihimok ko ang bawat babae, kung may magbago sa iyong pagnanasa o pisikal na tugon, huwag itong itago. Huwag itong baliwalain. Maging matalino. Maging proaktibo. Magpa-full health check. Ang isang nakakailang na pagbisita sa doktor ngayon ay maaaring mga hulugan ng 10 taon pang malusog na buhay, kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito ay tungkol sa kaligtasan. At ang magandang balita, kapag ginamot mo na ang ugat ng problema, maging ito man ay daloy ng dugo, hormones o stress, madalas na bumubuti ang mga bagay. Mayroon akong mga pasyente sa kanilang 70s na nagsasabing pakiramdam nila ay 45 na ulit sila. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang katawan at pagkilos sa tamang oras. Ikatlong sikreto, ang sex ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal na gamot. Ngayon, nais kong talakayin ang isang bagay na mas personal. Habang ang puso ay nakakaapekto sa katawan, may isa pang layer
na naninirahan sa iyong mga emosyon, memorya at pandama. Ito ang bahagi ng intimacy na bihirang ituro sa medikal na paaralan, ngunit madalas na siyang pinakanakapagpapagaling. Kung wala ito ang sex, ay maaaring maging hungkag disconnected kahit na masakit. Isipin mo ang isang panahon na naramdaman mong malalim ang iyong koneksyon sa isang tao, hindi lang pisikal, kundi emosyonal, kung saan ang kanilang paghipo ay nagparamdam sa iyo na ikaw ay nakikita na uunawaan buhay. Para sa maraming kababaihan, ang mga sandaling ito ay bihira at mas lalong bihira habang nagkakaedad. Ang intimacy, pagkatapos ng edad 62, ay hindi lamang tungkol sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa iyong puso, isip at espiritu. Kapag nawala ang emosyonal na koneksyon na iyon, ang halaga ay mas malaki kaysa sa kakulangan ng kasiyahan. Nakaupo ako kasama ng mga kababaihan sa kanilang 70s, mga malalakas na babae na nagpatakbo ng mga negosyo, nagpalaki ng mga pamilya, nanginginig ang kanilang mga boses habang inaamin. Ilang taon na akong hindi nakaramdam ng pagiging malapit sa sinuman, hindi lang sa sexual na paraan. Hindi sila nagugutom sa sex. Sila ay nagugutom sa pagiging malapit sa init ng tao sa isang makabuluhang paghipo. Ang hindi natutugunang pananabik na yon ay dahan-dahang sumisira sa kalusugan ng isip at katawan. Si Margarita, 74, ay nakaramdam ng pamamanhid. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Pinanatili niya ang kanyang sarili kumbinsido na ang intimacy ay hindi na para sa kanya. Ano pa ang punto sa edad na ito? Sabi niya, ngunit ipinapakita ng kanyang mga mata na namimiss niya ang koneksyon tawanan paghipo. Ang emosyonal na distansyang ito ay humantong sa depression, insomnia at pagtaas ng presyon ng dugo na hindi natulungan ng gamot. Ang hindi alam ni Margarita ay ang intimacy ay emosyonal na gamot. Ang pisikal na pagmamahal ay naglalabas ng oxytocin, dopamine at serotonin, mga chemical na nagre-regulate ng mood, nagbabawas ng stress, nagpapabuti ng tulog, sumusuporta sa immune function at nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso. Kapag nawalan ka ng intimacy, nawawalan ka ng isang malakas na bahagi ng iyong kalusugan. Gayunpaman, maraming kababaihan ang itinutulak ito, palayo kinukumbinsi ang kanilang sarili na ang koneksyon ay para sa mga bata, na ang pangangailangang mayakap ay kahinaan na, ang pagiging vulnerable ay dapat itago. Isinasara nila ang kanilang sarili, iniiwasan ang pisikal na pagiging malapit, pinipigilan ang mga damdamin at nananahimik. Ang pananahimik na ito ay may katumbas na halaga, mas mataas na panganib ng depression, mas mataas na cortisol, mas mahinang immune response, mataas na presyon ng dugo, at madalas maagang paghina ng pag-iisip dahil sa talamak na emosyonal na pag-iisa. Nakakita ako ng mga babaeng tumanda ng 10 taon sa kalahati ng panahon dahil lang wala silang mayakap, makausap o makabahagi ng kanilang katawan at kaluluwa. Sila ay nabuhay ng sapat para makaligtas, ngunit hindi sapat ang kagalingan para maramdamang buhay sila. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Ang ilan ay kasal, ngunit hindi tunay na nag-ugnay sa loob ng mga dekada. Ang iba ay nabubuhay mag-isa, ngunit may mayayamang emosyonal na buhay sa pamamagitan ng pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Ang emosyonal na intimacy ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Kung wala ito, tumatakbo kang walang laman. Kung ikaw ay nakaramdam ng pagiging disconnected, nawalan ng interes sa paghipo, o sinabi sa iyong sarili na hindi mahalaga ang pagmamahal, maaaring nahuhulog ka na sa emosyonal na pagkagutom na nagkakahalaga sa iyo ng higit pa sa iyong inaakala. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pag-abot para sa koneksyon, kahit na ito ay nakakatakot, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang desisyon sa kalusugan sa iyong mga huling taon. Nagsisimula ito sa isang gawa ng katapangan, ang huminto sa pag-survive at magsimulang mabuhay muli. Ang pinakamakabuluhang intimacy ay madalas na dumarating pagkatapos ng kabataan
kapag nahuhulog na ang mga maskara at ang natitira ay tunay vulnerable na pag-ibig ng tao. Ika-4 na sikreto. Ang mga hindi makatotohanang pamantayan sa kagandahan ay tahimik na pumapatay sa kumpiyansa ng mga senior. Mayroong isang bagay na iilan lamang sa mga kababaihan ang tinatalakay, ngunit halos lahat ay nakakaranas. Lalo na kapag nakakaramdam ng insecurity o sinusubukang maging kaakit-akit, ang walang humpay na presyon ng kultura ng anti-aging. Nasa mga magazine ito sa social media, sa TV. Bagamat maaaring mukhang hindi nakakapinsala, lalo na sa katandaan ito, ay isang malakas at tahimik na maninira ng kumpiyansa at intimacy ng kababaihan. Sa aking 30 taon, nakita ko ang isang nakakasakit na pattern habang nagsisimula ang mga pisikal na pagbabago, mga kulubot, mas malambot na balat, nagbabagong hugis ng katawan, maraming kababaihan ang umatras mula sa pagpapakita. Hinihinto nila ang paghuhubad sa harap ng mga partner, hinihinto ang pagsisimula ng pagmamahal at umuupo mag-isa kasama ang kanilang mga insecurities, kumbinsido na hindi na sila kaakit-akit. Hindi nila namamalayan na ang kanilang kinokonsumo ay naghuhubog muli sa kanilang mga iniisip, nararamdaman at inaasahan. Si Weng 71, isang retiradong guro, ay hindi naging intimate sa kanyang asawa sa halos 4 na taon. Sila raw ay nagkalayo. Ang katotohanan, isang araw-araw na ugali ng pag-scroll sa social media at paghahambing ng kanyang sarili sa mga na-filter na larawan ng mga walang edad na celebrity. Ang nagsimula bilang isang pagtakas ay naging isang pinagmumulan ng pagkamuhi sa sarili. Sinimulan niyang ikumpara ang kanyang tunay at pinagdaan ng katawan sa isang imposibleng ideal. Ang paghipon ng kanyang asawa, ang kanyang mga salita ng pagmamahal ay hindi na tunay sa pakiramdam niya. Naging kritikal siya sa kanyang sarili, pagkatapos ay nanahimik. Sa kalaunan, huminto na rin ang asawa niya sa pagsubok na pagdugtungin ng agwat. Ito ang tahimik na halaga ng mga ideal na ito sa mas matandang edad. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nakikita mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang hinahayaan mong maramdaman. Ang iyong utak ay nasasanay sa perpektong na airbrush, hindi makatotohanang mga katawan, at sa ideya na ang pagtanda ay isang depekto na dapat itago. Ang realidad ay hindi makapantay. Ang mainit at hindi perpektong koneksyon ng tao ay nagiging nakakatakot. Ang iyong tugon ay sumusunod. Ang pagiging self-conscious ay pumapatay sa arousal. Hindi ka makakapag-relax at makakatanggap ng kasiyahan kapag nag-aalala ka sa hitsura ng iyong tiyan. Ang pinakanakakasira ay ang panloob na pagguho ng kumpiyansa, koneksyon at pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos ng isa pang sesyon ng pagpuna sa sarili, isang hungkag na espasyo ang nananatili. Ano ang mali sa akin? Maaring itanong mo. Iniisip mo na ito ay edad, ngunit sa kaibuturan, alam mo na ang paghahambing ng iyong tunay na sarili sa isang pantasya ay naging imposible para sa iyo na maging komportable sa sarili mong balat. Nakakatakot yon. Nagkakawatak-watak ang mga pagsasama dahil sa self-imposed na distansyang ito. Ang mga kababaihan ay nalalayo sa kanilang sariling mga katawan. Ang pagkakasala, kahihiyan at paglilihim ay umiikot. Ngunit hindi ka nag-iisa at mayroong paraan pabalik. Unawain na ang iyong kinokonsumo sa pag-iisa ay hindi lamang nakakaapekto sa self-esteem. Binabago nito ang mga inaasahan na humihingi ng pisikal na perpeksyon na may zero emosyonal na kahinaan. Ang tunay na intimacy ay matiyaga, magulo, emosyonal, nakaugat sa tiwala, pag-uusap at presensya. Ito ay mas mabagal kaysa sa agarang kasiyahan ng pagmumukhang bata, ngunit mas malalim, mas tumatagal makatao at nakakabusog. Ang pagbitaw sa mga imposibleng pamantayang ito ay hindi madali. Nangangailangan ito ng katapatan, self-compassion at kung minsan ay propesyonal na gabay. Ngunit ang naghihintay ay sulit isang panibagong pakiramdam sa sarili,
Isang mas malalim na ugnayan, isang pagbabalik sa kasiyahan na hindi ka iniiwang hungkag, at isang nabawing kumpiyansa na nakatali sa presensya at pagiging tunay. Kung ikaw ay nasa tahimik na pagkakakonektang yon, tanungin ang iyong sarili, kaya ko pa bang makaramdam ng isang bagay na totoo? Ang sagot ay oo, ngunit dapat mo itong piliin. Ikalimang sikreto. Ang pinakamapanganib na oras para makipagtalik ay kapag pakiramdam mo ay meron kang kailangang patunayan. Isang sandali ang dumarating sa maraming nakatatandang kababaihan, pakiramdam ay matapang may kumpiyansa kaakit-akit. Marahil pagkatapos ng isang magandang pagbisita sa doktor, isang papuri mula sa isang matandang kaibigan, ang ganda mo pa rin, o isang bagong romantikong interes. Sa sandaling iyon, isang mapanganib na bagay ang nangyayari, ang pangangailangang patunayan ito sa kanilang sarili, sa kanilang partner o sa mismong panahon. Nais nilang ipakita na sila pa rin ang mapangahas, spontaneous na babae, na dati sila nang walang anumang talakayan tungkol sa mga pangangailangan, hangganan o kaginhawaan. Doon nangyayari ang pinsala. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na masyadong nagpupumilit, masyadong mabilis para sa pride. Nais nilang pasayahin ang isang bagong partner o marahil kahit isang luma sa pamamagitan ng pagpapatunay na sila ay hindi matanda. Binabaliwala nila ang mga senyales ng sakit o discomfort ng kanilang katawan, nilalaktawan ng lubricant dahil sa hiya at tinatrato ang silid-tulugan na parang isang performance. Sa loob, sumisigaw ang kanilang katawan na huminto sila, ngunit pinipilit sila ng kanilang pride na magpatuloy. Si Linda, 74, kaakit-akit, nakakatawa, at bagong nakikipag-date sa isang mas batang lalaki, ay nagbiro. Dok, kailangan kong makasabay. Binalaan ko siya na iba na ang pangangailangan ng kanyang katawan ngayon, na ang sakit ay senyales para huminto. Ngumiti siya, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking mga limitasyon." 2 linggo pagkatapos, nasa opisina ko si Linda na may malubhang pinsala sa pelvic at isang UTI na nangailangan ng ilang linggong paggaling. Masama ang pisikal na sakit, ngunit mas malala ang emosyonal na trauma. Hindi na niya muling nakita ang lalaki, masyadong nahihiya para magpaliwanag. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang presyon, hindi dahil hindi siya isang kahangahangang babae, kundi dahil nakalimutan niyang ang pagtanda ay nangangailangan ng respeto, hindi paglaban. Kapag sinusubukan ng mga nakatatandang kababaihan na patunayan na bata pa sila nang walang pag-iingat ang presyo, ay maaring nakdevastate. Ang sex sa huling yugto ng buhay ay isang full-body event, ngunit para sa mga kababaihan, maaari rin itong magdulot ng direktang pisikal na panganib kung hindi haharapin ng may pag-iingat. Ang pagpilit sa kabila ng sakit ay maaaring humantong sa mga talamak na kondisyon tulad ng vaginismus, pelvic floor dysfunction o paulit-ulit na impeksyon na maaaring maging imposible ang lahat ng hinaharap na intimacy. Ang pagkakamali ay hindi ang pagnanais ng intimacy. Ito ay ang pagwawalang bahala sa mga pangangailangan ng iyong katawan, pagpapairal ng ego, kaysa sa karanasan pagtrato sa partner na parang audience. Kapag ang sex ay naging performance, hindi shared connection, ito ay isang panganib. Ang takot na hindi na maging kaakit-akit sexy o may kakayahan ay maaaring magtulak sa mga kababaihan sa mga magastos na desisyon. Ang katotohanan ay wala kang kailangang patunayan na buhay ka nagmahal, nagtiis. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kawalan mo ng kulubot o sa iyong kakayahang maging spontaneously adventurous, kundi sa iyong presensya, katapatan at pakikinig sa iyong partner at katawan. Ang pagbagal ay hindi pagsuko. Ito ay pananatiling malusog. Ang pakikipag-usap sa iyong mga pangangailangan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang nakatatandang babae ay hindi ang labanan, ang pagtanda, kundi ang yakapin ito ng may lakas, kalinawan at pag-iingat. Kung nararamdaman mo ang pagnanais na patunayan
ang iyong sarili huminga. Tanungin kung bakit. Ito ba ay tungkol sa koneksyon o kontrol, pag-ibig o takot mahalaga ang iyong pinili? Ang presyon ay nagdudulot ng mga kahihinatnan. Ang presensya ay lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Kung ito ay nakakatakot sa iyo mabuti, dapat lang, hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pananatiling sapat na malusog upang ma-enjoy ang mga darating na taon, hindi maging biktima ng iyong sariling pride. Konklusyon ng alam mo ngayon ay maaaring magligtas sa iyo. Narinig ninyo ang 5 katotohanan na sana'y mas maagang natutunan ng maraming nakatatandang kababaihan. Ito ang mga turning points, mga sandali ng karunungan na naghihiwalay sa mga kababaihang tumatanda ng may lakas pag-ibig at sigla mula sa mga nawawalan ng koneksyon sa mga partner, sa kalusugan at sa kanilang sarili. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi ang pisikal na paghina. Ito ang emosyonal na pasanin ng pakiramdam na invisible, hindi sigurado o takot na magsalita. Maraming kababaihan ang nag-iisip na nag-iisa sila sa kanilang mga pakikibaka na ang kanilang nararanasan ay nakakahiya o kanilang kasalanan. Ang iyong katawan ay hindi ka pinagtataksilan. Ito ay nagbabago. Nangangailangan ito ng pag-unawa, hindi kahihiyan. Balikan natin, spontaneity. Ang alamat na ang sex ay dapat na kusang mangyari tulad noong 25 ka pa lang ay naglalagay sa mga kababaihan sa sakit at kabiguan. Pagkatapos ng 60, ang pagpaplano ay karunungan. Ang intentional na intimacy ay mas makabuluhan. Pagnanasa bilang bintana sa kalusugan, ang mga pagbabago sa libido ay maaaring isang maagang babala para sa mga isyu sa cardiovascular at metabolic. Ang pakikinig ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Emotional na gamot. Ang intimacy ay nagpapagaling at nag-uugnay sa emotional na antas. Ang pagputol sa layer na ito ay humahantong sa pagkatuyo mula sa loob. Pagbaluktot ng mga ideal sa kagandahan, maaari nilang baguhin ang iyong nararamdaman tungkol sa iyong sarili na nagnanakaw sa iyo ng presensya at katuparan sa mga tunay na relasyon. Ang panganib ng pagpapatunay ng kabataan, ang pagpilit sa iyong katawan na lampasan ang mga limitasyon nito para sa pride, ay maaring magkaroon ng malubhang pisikal at emosyonal na kahihinatnan. Presensya kaysa pride ang susi. Marahil nakita mo ang iyong sarili sa mga kwentong ito, nakipaglaban sa katahimikan o naniwala na ang pagbabago ay ganoon lang talaga. Ang pagkaalam sa mga sikretong ito ay naglalagay sa iyo sa isang bagong posisyon upang bawiin ang kontrol sa iyong katawan at intimacy, upang muling kumonekta, muling itayo, at isulat muli ang mga taong ito hindi bilang paghina, kundi bilang isang may kamalayan at makapangyarihang kabanata. Hindi mo kailangang manatili sa katahimikan o maglaho. Nandito ka pa rin. Ang iyong presensya, puso at intimacy ay mahalaga pa rin. Marahil ngayon, higit kailanman. Isang mahalagang aral sa buhay. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa pag-unlad at pagbabago. Ang karunungan na iyong natipon sa buong buhay mo ang iyong pinakamalaking yaman. Ang paggamit ng karunungang iyon sa iyong kalusugan, sa iyong mga relasyon at sa iyong pag-unawa sa iyong sarili ay nagbibigay daan para sa isang yaman at lalim sa iyong mga huling taon na hindi kayang tularan ng kabataan. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay nagmumula sa pagkilala sa mga pagbabago, pag-angkop ng may grasya at patuloy na paghahanap ng koneksyon at kagalakan sa lahat ng anyo nito. Kung mayroon man sa narinig ninyo ngayon na pumukaw sa inyo, nagpaisip, nagbigay ng alinlangan o nagbigay pag-asa, huwag kayong umalis nang hindi nagbabago. Kausapin ang inyong partner. Kausapin ang inyong doktor, magpa-appointment, buksan ang usapang yon. Itigil ang paniniwala
na ang bahaging ito ng inyong buhay ay tapos na. Hindi pa. Marami pang naghihintay koneksyon, kasiyahan, paggaling, pag-ibig. Nagsisimula ito sa pagpili na huminto, sa pag-survive at magsimulang mabuhay muli. Kung kasama ko pa rin kayo, nakikinig pa rin, at bukas pa rin ang isipan, salamat po. Ang mga kababaihan na nagbabago ng kanilang buhay ay yaong unang nakahanap ng lakas ng loob na makinig. Nagawa na ninyo ang unang hakbang, ngayon gawin ang susunod. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo, kung kahit isang bahagi lang ay nagpatigil sa inyo, nagpaisip o nagparamdam na kayo ay nakikita, ikararangal ko kung ipapaalam ninyo sa akin. I-type ang numerong 1 sa mga komento para malaman kung nandito pa rin kayo nakikinig at pinipili pa ring lumago. At kung hindi pa mangyaring mag-subscribe at i-tap ang bell icon, nagbabahagi ako ng tapat at totoong mga usapan na tulad nito para sa mga babaeng tulad ninyo. Ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa katahimikan. Karapat-dapat kayo sa katotohanan at mga kasangkapan upang mabuhay ang inyong pinakamahuhusay na taon ng may lakas karunungan at puso.